Praise God! Purihin po ang Panginoon. Amen, amen. Bigla tuloy nawala yung kaba ko. Nung binanggit ni Bishop, hindi bumabata. Ay, hindi tumatanda. Sabi ko, praise God! Yung pala, hindi ako yun. Ay, praise God! Nawala yung kaba ko kasi kabang-kaba ko kanina. Alam naman natin, di ba? Every time na binabanggit ni Bishop yun, ang pinapatungkulan si Pastora Iday. Pero dahil kami naman ay laging body-body at laging magka-partner in serving the Lord, ako po ay nadadamay sa hindi pagtanda. Pabata ng pabata at paganda ng paganda. Purihin po ang Panginoon. Yes, hallelujah. I-remind ko lang po yung last Sunday po ay nabanggit na po yung first and second last word, doon po sa 7, last word ni Jesus. Ano po, yung pong first, ay sabi po doon, dinala po ng ating Pastor Tim, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And then the second last word po ay binanggit po, dinala po ng ating Pastora Susan, at ang second word po yung truly I say to you, today you will be with me in paradise. At tayo po ngayon ay dadako na po sa third word po, yung last, doon sa 7, last word po ng ating Panginoon. Ito po yung third word na kanya pong nabanggit. Sabi po sa John 19:26 and 27, ang sabi po doon, He said to His mother, Woman, behold your son. Then He said to the disciple, Behold your mother. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Lord, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na mangusap ka, Panginoon, at give us, Panginoon, your press revelation, Panginoon, kung ano talaga, Panginoon, yung significant, Panginoon, at kung gaano ka-importante, Panginoon, yung last, yung 3 words, Panginoon, ay yung binanggit, Panginoon, nung ikaw ay nasa krus ng Kalbaryo. Panginoon, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang umagang ito. Lord, apart from you, I can do nothing, Lord. Kaya, Lord, samahan po ako ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang, Lord, sabay-sabay kami, Panginoon, na matutunan, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen! Purihin po ang Panginoon. Hindi pa rin ako makalimot. Okay. So, ayan. Ito pong third word ng ating Panginoon. Ito po ay His word of restoration. So, paki-pause po at basahin po natin yung John 19:25 to 27. Ayan. Now, there stood by the cross of Jesus, His mother, and His mother's sister Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw His mother and the disciple, whom He loved standing by, He said to His mother, Woman, behold your son. And then He said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Amen. Sabi nga po natin, lagi tayong narinig, pag po ang mamamatay na, napakahalaga po yung kanyang mga last word at habilin. Di po ba? Testify lang po ng kaunti. At ako po sabi ko, nakarelate po ako, napakahalaga. Kasi nung namatay po yung asawa ko, wala po ako doon. Ang naandun po yung kapatid niya, si Aldwin, at saka yung bayaw. Nagpilit din po siya. Bagamat hindi 7 last word, 2 words lang po ang binilin. Una sa kanyang kapatid, ano pong sabi niya? Cheryl, huwag mo pababayaan ang ate Rhea mo at si Aldwin. At ang second word po, Aldwin, ang aking mga kapatid. Amen. Alam ng asawa ko yung 7 last word ni Jesus. Ano po? Kasi nasa oras ng mga alam po ng tao na mamamatay na siya. Alam po ni Jesus Christ, di ba? Yun na po yung katapusan ng buhay niya dito sa mundo. Kaya yun po yung mga kanya pong mga ginagawa na alam niyang hindi niya na magagawa
gusto niya may magpatuloy. Amen? Gusto niya po may magpatuloy. Points lang po ang aking ibabahagi para po dito sa word na ito. Yung una po, Jesus did not neglect, yan. Jesus did not neglect His earthly responsibility. Ano po yung unang-una? To take care of His mother. Nasa kabila po, na siya po ay naandoon na sa suffering. Nakabayubay na, nandun na po siya sa krus. Nakapako na po siya. Pero nung nakita niya yung kanyang ina na naroon, na alam niya rin po na bilang isang ina, napakasakit para sa isang ina na makita ang anak mo ay nasa ganong kalalagayan. Amen? Yung mga natural nga pong nanay, di ba, lagi natin naririnig. Anong sabi? Kahit nga sa lamok, hindi ko yung pinapadapuan Yung pa kayang makita ni Maria, ang ating Panginoong Jesus na naandun sa ganong kalalagayan. Di po ba? Na siya ay hinagupit, dinuroan, kung ano pong pasakit ang kanyang naranasan. Amen. Hanggang sa siya po ay naipako sa krus. Na iniwan po ng mga kaibigan, iniwan po ng kanyang mga alagad, ang naandun lang po ay si Juan, si John, yung pong pinakamalapit sa kanya at mahal na kanyang. Pero may nagsabi naman po na mga Bible scholar na pinag-aralan niyang istorya na yan, naandun din daw po yung mga ibang alagad, hindi lang nagpapakita, pwedeng naandun lang nakasilip, natanaw din kung ano yung mga nangyayari kay Jesus. Dahil sa takot, walang pananindigan, di nila kaya na yung bang tayuan na sila ay alagad ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi ko nga po kanina, hindi pwedeng magbili ng isang taong mamamatay sa taong wala doon. Amen? Kaya po nung nakita ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang ina, ano pong sinabi niya? Ano pong sinabi niya sa Tagalog po? Ginang na. At sinabi niya rin po sa alagad, narito ang iyong ina. Doon po sa ibang, nung po akin pong ni-research ito, ang binigay po nilang title dito, Pagpapala sa Bagong Ugnayan. Nagkaroon ng bagong anak at nagkaroon ng ina. Bakit po niya ibinilin doon? Dahil hindi naman po present yung kanyang mga kapatid. Si John lang po ang naandon at alam na alam po ng ating Panginoong Jesus, mapapagkatiwalaan niya po si Juan, yung kanyang alagad na si Juan. Dahil alam niya po at mahal niya po ito at alam niya pong hindi pababayaan ang kanyang ina. Na kayang i-provide ni Juan ang pangangailangan ng kanyang ina. Di po ba, dito po sabi doon sa huli, and from that hour, that disciple took her to his own home. Kinalinga po. Kasi, sabi ko nga po kanina, yung pong ating unang points, Jesus did not neglect His earthly responsibility. Kasi pinangangalagaan niya po ang kanyang ina nung siya ay nabubuhay pa. At yun po ay gusto niyang, pag nawala na siya sa mundong ito, continuous po na may mag-aalaga para sa kanyang ina. Amen? So, ang pangalawa po na points ay, ang sabi po dito, Jesus gave us an example. Ano po ba yung binigay ni Jesus na example sa atin? Ano po? Kasi sa Matthew 19:19, mababasa po natin, honor your father and mother. Honor your father and mother. Nabanggit din po ni Pastor Tim last Sunday kung paano inonor ng ating Panginoong Jesus ang Diyos Ama. Amen? So, di ba po meron po tayo mababasa sa Bible, ang sabi po ni Jesus Christ, hindi ko po makita yung verse. Ang sabi po doon, wala akong ginagawa na para sa akin lang. Lahat ng ginagawa ko ay ang pinagagawa ng nagsugo sa akin. Sino po nagsugo sa Kanya? Di po ba ang ating Diyos Ama? So, yun lang po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. At kabilang po itong kailangang i-sacrifice yung buhay niya
para sa ating mga kasalanan. Alam po ng ating Panginoong Hesus yun. Bagamat siya bilang tao, but remember, kahit po siya ay tao, 100% pa rin po siyang Diyos. Pero bilang tao po, nararamdaman niya po lahat ng pasakit na kanyang natamo bago pa po siya iluklok doon po sa krus. Amen? So, ang sabi po dito sa Exodus 20, ang verse po ay 12. Ayan. Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Amen. So bago po yan, sabi ko nga kanina, Jesus gave us an example. Kung matatandaan po natin at alam po natin yung istorya sa Bible, sa John 2, 1 to 5, yung pong kasalan sa Kana, di po ba? Nung na-invite po si Jesus Christ, ang kanyang mga disciple, at si Mary dun sa kasalan, nung naubos na po yung alak, di ba po lumapit si Mary kay Jesus? Sabi niya, Jesus, naubusan na ng alak. Pero ano pong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Ginang, hindi pa ito ang panahon. Di po ba sabi niya, Ginang, hindi pa itong panahon. Pero, pansinin po natin, ayan, sinabi niya, huwag ninyo akong pangunahan, sabi ni Jesus. Ginang, hindi pa ito ang panahon. At kung mababasa po natin sa verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin sabihin niya sa inyo. Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi po doon sa verse 4, sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, Ginang. Ginang at woman, ang ibig po sabihin nun ay yung respect. May respect po, kaya niya po tinawag ditong Ginang. Hindi pa ito ang panahon. Amen? Pwede naman pagkasabi po ni Jesus Christ, umuwi na lang sila eh. Di ba? Ginang, hindi pa itong panahon. Huwag mo akong pangunahan, tayo na umuwi na tayo kung ubos na ang alak. Pwede naman po mangyari yun, di po ba? Pero bakit po after noon na sinabi yun ni Jesus Christ, may sinabi po si Mary. Ano po sinabi ni Mary? Sabi na kanyang ina sa mga naglilingkod, yung po mga naglilingkod doon, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Nag-e-expect po si Mary na doon sa sinabi niya po sa ating Panginoong Jesus, may pwede pong gawin ang ating Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi nag-e-expect siya dito eh. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Amen? Na alam niya po na pwedeng may magawa po ang ating Panginoong Jesus. Di po ba sabi niya, hindi pa itong panahon. Pero nangyari po, di ba? Nangyari po, nagbigay po ng instruction ang ating Panginoong Jesus doon po sa naglilingkod. Punuin yung mga tapayan na lagay ng tubig hanggang labi. At doon na po naganap yung unang himala ng ating Panginoong Jesus nang gawin niyang tubig, nang gawin niyang alak ang tubig. Amen, na napakasarap pa kung ating pong mababasa yung kwento. Amen. Doon po nakita ko rin na napakalaki na naging part ni Mary bilang isang ina ni Jesus Christ doon sa first miracle na ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Ganon niya po nirespeto ang kanyang ina na si Mary. Amen? Sabi ko nga po sa sarili ko na lang, ayaw niya ring mapahiya si Mary. Rinig naman rinig ng mga alagad at ng mga tao doon. Nung lumapit siya kay Jesus na ubusan na ng alak. Amen? Dahil sa respeto po ng ating Panginoong Jesus, bagamat hindi pa yun ang panahon, pero pinangyari po ng ating Panginoong Jesus dahil po sa respeto niya sa kanyang ina. Amen? So ito po yung best example na pinapakita po sa atin ng Panginoon. Amen? Alam po natin sa natural po, sino mga nanay dito? Yan, nanay. Di ba po, alam naman po natin, sa ating po nga pagbubuntis, pagdadala po ng ating anak, kung paano po natin sila iningatan. Amen? Kaya sabi ko nga, sa mga anak,
dapat naandun yung respeto kasi sabi nga po sa Exodus 12:20, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Pag inonor po natin ang ating mga magulang, especially yung ating mga ina na nagdala sa atin ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan, amen, may kalakip pa pong pangako ang Panginoon. You may live long in the land the Lord your God is giving you. Kahit nasaan kang lugar, hanggat nirirespeto mo, hanggat kinakalinga mo ang iyong ang iyong magulang, especially ang iyong ina, yung pangako po ng Panginoon, pagpapalain tayo. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Para po sa mga anak, reminders lang ulit, igalang ninyo, kalingain ninyo ang inyong ama't ina. Amen? At mabubuhay kayo ng matagal sa lupang ibinigay sa inyo. Utos na may kalakip na pangako. Amen? Para po yun sa mga anak. Para din po sa mga magulang. Kasi di po ba, kung paano itinagubilin ng ating Panginoong Jesus si Maria kay Juan at the same time si Juan kay Maria. Ganon din po ang gawin natin. Tayong mga magulang, at actually automatic naman siguro may porsyento lang na, baka 1% lang na magulang na naririnig natin yung napapabayaan ng anak. Pero 99% na mga magulang, especially ang ina, talagang hanggat makakaya, di po ba? Hanggat makakaya, pag may sakit, walang tulugan. Hindi tinutulugan ang mga anak. Amen? Kaya, sa mga anak po, sabi ko nga, ang pagiging anak, hindi natatapos kapag tayo magulang na. Amen? Kahit magulang na tayo, anak pa rin tayo. Di po ba? Mapalad, yung mga, sa ganitong age, may mga magulang pa. Kasi ako pa ulilan Kaya kalingain, kakatuwa si Bishop, dahil talagang open book po yan, pagdating po sa kanyang magulang. Amen. Kung paano kinakalinga ng ating Bishop ang kanyang magulang, ang kanyang ina. Amen. Nawa po, dito po sa best example na pinakita ng ating Panginoong Jesus, na hanggat tayo may buhay, kahit tayo tumatanda na, dahil meron pa rin tayong magulang, patuloy po natin silang kalingatin. Patuloy po natin silang abutin, kahit nasa po silang lugar. Amen? Kasi yun po yung nais ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, na maipakita sa atin, best example, na sa Kanyang, alam niyang aalis siya sa mundong ito, pero alam niya still may mag-aalaga, may mag-care, may magpo-provide sa Kanyang magulang. Amen? Ulitin ko po, sa pagiging anak po natin ay hindi natatapos, kahit po tayo'y magulang na, still anak pa rin tayo ng ating mga magulang. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, salamat po o Diyos, sa ikatatlong wika, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, na patuloy o Diyos na ikaw pa, Panginoon, ang patuloy na magpaunawa sa bawat isa, ang kahulugan nito, O Diyos, ang kalaliman ng kahulugan nito, Panginoon. Salamat po sa best example na ipinakita mo sa bawat isa, O Diyos, na igalang namin, honor thy father and then mother, Panginoon, at Lord, kasunod lang, Panginoon, yung pagpapala na ipinangako mo sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, at sa iyo ko po binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Tayo po itong mayo. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Father in heaven, Lord God. We praise you, Lord God. We thank you, O Lord God. Hallelujah, na patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin, O Lord God.
ipinapaalala ang mga huling salita ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, O Lord God. Lord, maraming salamat, O Lord God, sa kapangyarihan ng mga salitang ito, O Lord God, na magpapabago ng aming mga puso, O Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise your name, Jesus, our Lord, our Savior, our Redeemer, O Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, patuloy na kami baguhin, Lord God. Linisin, O Lord God, ang aming mga puso, O Lord God. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming kalabisan, sa lahat ng aming kakalungan. Noon, ngayon, Lord God, maging sa darating na mga araw, Lord God. Lord, patawad, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Lord, salamat sa kabutihan. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord God, na Lord, patuloy na pinagbubuklod mo ang aming mga pamilya, O Lord God, para sa isang espiritu, O Lord God, sa isang pananampalataya, O Lord God, na Lord, Ikaw ang may taas, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat na sa huling mga sandali ng iyong buhay, Lord God. Lord, inalala mo, Panginoon, Lord God. Lord, hallelujah, ang iyong magulang, Lord God. Ang iyong ina, Panginoon, Lord God, dito sa lupa, Panginoon. Maging ang iyong mga lingkod, O Lord God. Kaya, Lord, sa oras na ito, Lord, salamat na ito, Panginoon, ang nais mo sa amin. Ang maging kagaya mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Na Lord, gawin namin, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, ang aming pamilya, Lord God, ng aming mga ina, Panginoon, ng aming mga magulang, Panginoon. Hallelujah. At tunay na kaligayin namin, Lord God, habang kami nabubuhay in the name of Jesus. Na Lord, hindi lamang ang katawan lupa ang aming alagaan, Lord God, kundi ang kanilang kaluluwa, Lord God. Na Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, na aming tinanggap, O Lord God, na ikaw ay aming makilala, Lord God, na ikaw yung aming tagapagligtas, Lord. Lord, tulungan mo kami na Lord, ito'y ibahagi namin, Lord God. Na Lord, hindi namin sila kalilimutan, O Lord God, na ang kaligtasan na tinanggap namin mula sa iyo, Lord God. Ito'y maranasan, Lord God, ng aming mga pamilya, Lord God. Lord, mula sa aming mga magulang, Lord God. Lord, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, give us the boldness to speak the truth, oh Lord God, your goodness, your faithfulness, Lord God, your love, Panginoon, Lord God, na anuman, Lord God, ang pinagdaanan namin, Lord God, na anuman ang pagkukulang ng aming mga magulang, Lord God, hindi ito sapat, oh Lord God, upang hindi namin iyayag ang katotohanan, Lord God, na sila man din, Lord. Lord, sila'y mahal ng ating Diyos, ating Panginoon, ating tagapagligtas, oh Lord God. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat hallelujah na tinawag po sa lugar na ito, oh Lord God.
Lord, in the name of Jesus, hindi namin sasayangin, Panginoon, ang mga oras na meron kaming hininga, Panginoon, meron kaming lakas upang, Lord, ibahagi Ikaw, Lord God, sa aming mga pamilya, O Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, mag-speak ka, Panginoon, mag-speak ka, Panginoon, sa bawat tahanan namin, Panginoon, Lord God. Ikaw maging liwanag, Lord God. Lord, gawin mo kaming ilaw. Gawin mo kaming asin, Panginoon, Lord God. Na Lord, kung paano pinagkatiwala mo kay Maria, Panginoon, Lord God, ang iyong mga alagad, Lord God. Lord, gawin mo ito sa amin, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, sa iyo ko po'y tinataas ang bawat pamilya ng Life in Christ, oh Lord God. Lord, na mga kasama namin dito, maging sa tahanan, Lord, maging sa iba't ibang lugar, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, oh Lord, hallelujah. Lord, kumilos ka, hallelujah, sa aming mga buhay, Lord God. Holy Spirit, ikaw po magbigay ng tapang sa amin, oh Lord God, na gawin, Lord God, ang ipinapagawa mo, Panginoon, Lord God, yung pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, yung pag-honor, Panginoon, sa bawat pamilya namin, Panginoon, in the name of Jesus, oh Lord God, na lagi kaming maging bukas, Panginoon, Lord God. Hallelujah, na tanggapin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, na magbigay, Panginoon, sa kanila. Oh, hallelujah, habang may lakas pa, habang may pagkakataon pa dito sa lupa, oh Lord God. Lord, ikaw ang kumilos, Lord God, sa pamilya ng Life in Christ, Panginoon. Hallelujah, na ma-unite kami sa isang espiritu, sa isang pananampalataya, sa isang pag-ibig na nagmumula sa iyo, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, anuman po, Panginoon, na mga tanikala, oh Lord God, hallelujah, na nagiging hadlang, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, oh Lord God, sa bawat pamilya, Lord God, kinakalagan po namin ito sa pangalan mo, Jesus, aming tagapagligtas, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, puspusin mo po ng pag-ibig mo, Panginoon, ang bawat pamilya, oh Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kumilos, oh Lord God. Lord, ang pagpapatawad sa bawat isa, hallelujah, ay maganap sa bawat pamilya, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God. Lord, hallelujah, anumang galaw at kilos ng kaaway, Panginoon, sa aming mga pamilya, o Lord God, upang hindi namin magawa ang nais mo, Panginoon, right now, Lord, ay tinatapakan namin, inaalisan namin ang kapangyarihan, at Lord, inaaliyahan ka namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga tahanan, upang ikaw ang maghari, o Lord God, ikaw magkontrol, Panginoon, ikaw ang manguna, Panginoon, Lord God, una sa aming mga magulang, sa aming mga tatay, sa aming mga nanay, Lord God, Lord, in the name of Jesus, sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat mga bata, Panginoon, Lord God, maging sa mga extended families namin, Panginoon, Lord God, Lord, abutin mo, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord God, upang ang katotohanan ng kaligtasan, Lord God, ay makarating sa bawat tahanan, O Lord God. Lord, maraming salamat na ikaw ang Diyos na aming nakilala, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay, Lord God, na kailanman ay hindi na muling mamamatay, O Lord God, na sa iyong muling pagbabalik, O Lord God, Lord, makakasama namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, O Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God. Lord, na anumang sakit karamdaman, Panginoon, Lord God, Lord, hallelujah, Lord God, pagagalingin mo ito sa aming mga pamilya, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God, Lord, financially, emotionally, Lord God, Lord, you will provide in the name of Jesus, at Lord, you will empower us by the power of the Spirit, Lord, by the power of your word, Panginoon, O Lord God, upang, Lord, hallelujah, magawa namin ang nais mo, Panginoon,
Panginoon, ang ika'y mapapurihan, ikaw ay sambahin, Panginoon, ika'y paglingkuran, O Lord God, ng aming buong pamilya. Kaya Lord, sa iyo ko po inihahandog ang aming buong pamilya ng Life in Christ, Lord God, na narito, maging sa mga tahanan, Lord God, sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar, Panginoon, Lord God, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pamilya, Lord God. Lord, isulat mo ito sa aklat ng buhay, O Lord God, at walang sino man, Panginoon, ang maiiwan, Panginoon, Lord God, sa iyong muling pagbabalik, O Lord God. Lord, napakabuti mo, O Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. Kaya, Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, more of you and less of us, Lord God, sa aming mga pamilya, O Lord God. At Lord, simula sa oras na ito, Lord God, empower, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God, upang mangusap, Panginoon, sa aming mga tahanan at sila, Lord God, ay madala namin, Lord God, Lord, sa lugar na ito upang, Lord, ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Lord, sa iyo lahat ang kapurihan, ang karangalan at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Seal this prayer with your precious blood. In Jesus' name, amen.